Hindi sumalang sa deliberasyon ng Kamara de Representantes ang panukalang 2025 budget para sa Office of the Vice President dahil yan sa hindi umano pagsipot ni Vice President Sara Duterte o ng kanyang otorisadong kinatawan sa itinakdang pagdinig ng budget ukol naman sa 2025. Sinuspindi nga ng Kamara ang deliberasyon alas 2:44 ng umaga. At noong araw po yan ng Martes nang hindi matalakay ang panukalang budget ng Office of the Vice President. Batay nga sa listahan ng mga inaasahang ahensyang tatalakayin dapat para sa budget ay sinabi ni Deputy Majority Leader Marlene Primicias Agabas na tanging ang panukalang budget na lamang ng Office of the Vice President ang hindi naisalang doon sa deliberasyon. Ang pagdalo ni Duterte o ng kanyang kinatawan ay kinakailangan umano upang matulungan ang sponsor para sa budget nito na si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong sa pagsagot ng mga katanungan. Dismayado rin ang kinatawan mula sa Kabataan Party List na si Raul Manuel na hindi pagbibigay halaga umano nitong dating Department of Education Secretary ngayon ay nananatili naman bilang Vice Presidente at sinabi nga ng kongresista na hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita raw ng kawalang galang ang pangalawang Pangulo doon sa panig ng Kamara. Kaugnay na rin sa pag-iwas na sagutin ng mga akusasyon at katanungan ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Maging ito ay noong kalihim pa ng Department of Education ay may mga pahiwatig na rin hinggil sa kalintulad na pag-uugali. Hanggang bukas mga kabombo, araw ng pagtatapos nitong Kamara sa mga deliberasyon, ukol naman sa panukalang budget ay inaasahan pa rin ang ilang aksyon at mga development. Samantala, nanawagan naman si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Congressman Hil Bongalon kay Vice President Sara Duterte na bumaba na lang sa pwesto kung hindi raw naman gagampanan ang kanyang tungkulin. Kasunod na rin ito ng hindi pagdalo doon sa pagtalakay ng panukalang pondo matapos na kumalat ang mga litrato pa na nasa isang beach dyan sa lalawigan ng Camarines Norte, partikular na sa Calaguas Island, ang Vice Presidente. Aniya, ang kawalan ng presensya ng pangalawang Pangulo sa deliberasyon ng panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2025 ay indikasyon umano na wala siyang interes sa kanyang responsibilidad bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Git niya, mula umaga hanggang noong araw ng Lunes ay naghintay mga miyembro ng Kamara para sa pagdalo ng Vice Presidente sa kanilang sesyon para naman tulungan itong si Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong bilang sponsor ng pondo ng Office of the Vice President na masagot ang mga katanungan ng mga mambabatas. Kumalat pa ang mga larawan at video ng Vice Presidente habang ito ay nasa Calaguas Island doon sa lalawigan ng Camarines Norte, batay na rin sa mga impormasyon at yan ay dumating sa isla noong araw ng Sabado at umalis araw ng Lunes ng umaga at pinuna rin siya ng ilang mambabatas at yan ay dahil daw sa consistent na hindi pagpapakita sa mga pagdinig dyan sa Kamara. Narito ang bahagi ng mensahe ni ako Bicol Party List Congressman Hil Bongalon. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So, ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So, I guess it's the Filipino people. It's up to them to judge the Vice President. Yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Bagyan ang mensahe ni ako Bicol Party List Congressman Hil Bongalon. Una nang sinabi ng pangalawang Pangulo na inaasahan na niya ang mga aksyon sa Kamara kagaya ng impeachment o kaya naman ay iba pang hakbang upang siya ay maalis sa pwesto bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Narito ang naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023
nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Bahagi yan ng naging mensahe kaugnay ng issue ng impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte.